Samahan niyo po ako sa Aklat ng Mga Gawa. Acts chapter 15. Doon po tayo sa may verse 6. The apostles and the elders were gathered together to consider this matter. And after there had been much debate, Peter stood up and said to them, "Brothers, you know that in the early days God made a choice among you, that by my mouth the Gentiles should hear the word of the gospel and believe. And God, who knows the heart, bore witness to them by giving them the Holy Spirit, just as He did to us. And He made no distinction between us and them, having cleansed their hearts by faith. Now, therefore, why are you putting God to the test by placing a yoke on the neck of the disciples that neither your fathers nor we have been able to bear? But we believe that we will be saved through the grace of the Lord Jesus Christ, just as they will." Manalangin po tayo. Aming Ama, kami po ay lumalapit sa inyo. Habang inaaral po namin ang inyong mga katotohanan, lalo po itong nagliliwanag on a mission field kung paano po kahirap ang lakarin ng mga mananampalataya o ng mga tao na pumupunta sa misyon. Kaya hiling namin, o aming Diyos, habang sinasaliksik po namin ang inyong mga salita, kami po ay bigyan ng talino at ng gabay, na lalo po itong maglinaw sa amin at magbigay po ng liwanag, at lalo namin makita ang kaluwalhatian po ninyo, ang inyong gloria, at gayon din ang lawak at laki ng pagmimisyon ng inyong mabuting balita. Hiling at dalangin po namin ang lahat ng ito sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. As expected by many churches, kapag November 1, ang tatalakayin is about death. At hindi po natin tradisyon ang bagay na yon, at hindi natin ginagawa. Anyway, ang mga churches ay na-split at nahati sa iba't ibang mga forma. Maraming churches ang nahati. Marami nang nahati na mga churches. Lagi ko nga kinukwento sa inyo yung kaklasiko na isang Yemelif, which came from Methodist. Ang Yemelif ay initial po yun, mahaba. Hindi ko kasi maalala yung details ng Yemelif. At mahaba yung details niya, at ayon sa kanya, sila daw ay galing sila sa Methodist. Then, na-split sila ulit. Tinawag ang sarili nila na Reform Yemelif. At na-split sila ulit. Sabi ko doon sa pastor, "Pastor, ano nang itatawag sa inyo niyan? Reform, Yemelif." Tumawa lang siya. But yun lang yung last niyang sabi niya sa akin, "Ikaw talaga," sabi niya, "but it's Reform Yemelif." Pero split na kayo eh. But anyway, marami pong nahati, hindi lang sila. Marami nang nahati yung mga churches. Churches were divided. Depende kung ano yung belief and stand ng group. Southern Baptist is different from Conservative Baptist, from Northern Baptist Convention.
Dati convention sila, ngayon naging denomination. At hindi na sila mag-agree sa bawat isa. And then nabuo din yung particular Baptist, which we call the Reformed Baptists. Ayan naman ang tawag sa kanila. Nahati sila. It depends on their position. Minsan nagtatalo-talo sila sa kanilang end times. Like, kailan darating si Jesus Christ? Before tribulation, in the middle of tribulation, after the tribulation, or after the millennial kingdom. Halo-halo. Pag sinabing tribulation, yun daw yung 7 years na hinihintay ng mga Hudyo na paghihirap. 7 years tribulation. Kapag nagbasa kayo ng Daniel, there is 70 years for Israel. Yung 69 will be the years of Israel, tapos yung 7 years will be tribulation. Yung ikapitong linggo ay tribulation. Kaya 7 years daw yon. Kaya depende ka. Kung ikaw ay bago tribulation, magkukunin na ng Diyos ang mga mananampalataya, pero magtitira siya ng konti. Tapos pagdating sa mid ng year, darating ulit si Jesus Christ, kukunin din yung tira. Then yung iba naman, pagdating ng gitna, darating si Jesus Christ. Yung iba naman, pagkatapos ng 7 years, darating si Jesus Christ. Lahat po na nagturo noon, namatay na. Ngayon, ipaprocess nila ulit kung ano lahat yung mga pangyayari. Mahirap po ang end times. We try to assume kung ano po yung dulo. But I stand on the point of nung kuhanin ng Diyos si Noah, nagunaw ang mundo. Karoon ng malaking dilubyo, walang natira. That's a simple principle na ginagamit ko po sa end times. Kung kinuha ng Diyos ang mga mananampalataya, it's dilubyo na ang kasunod. Para sa akin, pagdating ng panahon, pag kinuha ng Diyos ang mga mananampalataya, end of the earth. As the principle of Noah lang naman ang aking ginagamit. Kung mali po yun, I stand corrected. But I stand with it. Wala pa ako nakikita ang mga stand na mag-against that principle. Anyway, ito po yung mga issues na meron, mga halimbawa, kung bakit nahahati yung mga churches. But noon, ito naggulo at nagkagulo ang mga mananampalataya. At hindi to simpleng issue. It's not a minor issue like gusto namin conservative song, we sing hymns. Yung iba, we want modern one, kaya dito kami sa kabila. Kaya maghihiwalay tayo. Mga kanta niyong panglibing, yung sa amin naman ay pangmasaya. Okay? And don't agree with that. Hindi tayo ganon. Sabi nila, Pastor, mga kanta niyo pang punebre. Pag kumanta naman sila, mas malala. No, yung alam niyo nakapikit, tsaka alam mo yung pagising, pagdilat mo wala ng tao. But anyway, hindi po ito mga issues na mga minor. Na pagka minor issues, preference lang po yung tawag natin. Okay, pero kung yung church ay mayroong mga position that will be against on the Word of God, yun po yung pinakamalaking problema. Ito po yung problema sa mission ng Antioch. Kaya pinag-aaralan po natin conflict in the mission. Nahati ko lang po yan sa dalawa. Maraming hati na pwedeng gawin. Para sa akin, dalawa lang. Conflict because of culture and then conflict because of companion. Sa ilalim po nung conflict because of culture, yung issue ay natalakay na natin last Sunday, that is in verse 1 hanggang verse 5. Ano ang issue? Merong dalawang grupo po na parehas ang issue. Merong mga galing sa lugar ng Judea at hindi klaro kung itong galing sa Judea ay galing sa Jerusalem Church o ito ay mga Christians na nakapaligid nandun din sa lugar ng Judea kasi malaki ang Judea, it might be a province o isa siyang probinsya. Baka merong nanggaling dito at pumunta sila sa Antioquia at nagkaroon sila ng issue. Ano daw ang issue? Dapat daw matuli muna ang mga mananampalatayang Gentiles
para sila ay maligtas. Mabigat na issue po yun. Malaking issue? Yes. Alam niyo, merong pagtatalo ngayon between grace and works sa mga churches. Like, yung iba ay hyper grace. Alam niyo yung hyper grace? Pag hyper grace, ito yung hindi mo na kailangan mag-ibanghelyo dahil ililigtas ng Diyos ang kanyang ililigtas. Hyper grace ang tawag. Yung iba naman ay bumabagsak sila sa ang mga mananampalataya ay magkakaroon dapat ng gawa. Kaya pag wala kang hindi nakita yung gawa sa'yo at hindi ka nag-persevere, baka hindi ka kasama sa sangkalangitan. Medyo mahirap silang, alam niyo yun, pag pinagsama po yung magsusuntukan yung nag-uusap. Itong mga Hudyo pumunta sa Antioquia, ito yung dala-dala nila. Kung hindi ka matutuli, ikaw ay hindi maliligtas. Kung bakit itong mga mananampalataya, the elders of Antioch Church, ay nagpadala sila ng mga representative to talk of the issue, kasi galing ito ng Judea. Nagkakalat yung mga galing Judea at dadalhin nila yung issue sa Jerusalem Church wherein nandun yung kanilang council. Why Jerusalem Church? Bakit hindi na lang ito ni-resolve ni Paul at ni Bernabe? Paul is a great teacher. Magaling siyang magturo. Marami siyang alam sa Old Testament. Si Bernabe ay ganun din. Marami rin silang alam. Kung maalala ninyo, isa siya sa pinagpilian para maging kasama ng 12. Kung napakasama yan sa pinagpipilian, meron siyang time with the Lord Jesus Christ. He's our eyewitness. Bakit hindi sila? Galing kasi ito ng Judea. And they have to bring it back sa Judea. Galing sa inyo to. Ngayon, kung ako yung pupunta doon, ano ang turo ng Panginoong Jesucristo nung siya nandito? Okay? Kasi nga kasama natutulog yan eh. Yung kung maalala nyo, the 11 at least, kasama niya natutulog. Kasama niya magmi-mission. Kasama silang kumain doon sa tinapay na dumami. Kasama silang kumain doon sa isda na dumami at sila yung mga nag-collect. Alam nila yung system ng ating Panginoong Jesucristo for 3 years. And they have to bring it back to them. O kayo yung nakakaalam. Alam niyo yung respect na binigay ng dalawa at ng Antiochian Church. Pwede naman nilang i-deal ito by themselves. But they brought it back. Okay? Pero bago nangyari yun, kailangan pa sila makipagdebate. Mga kapatid, kung pares na mananampalataya to, mananampalataya nag-uusap. But it is assumed, pinaniniwalaan ng iba na hindi mananampalataya yung nandun sa verse 1. Bakit? Kasi daw, kung hindi sila matutuli, hindi sila maliligtas. Yun po yung assumption nila. But di natin maklear kung mananampalataya sila at hindi. Then kailangan silang pumunta ng Jerusalem. Paul, Barnabas, mayroon silang kasama na mga pumunta doon sa church and they were welcome. Pagdating sa verse 6, there is a deliberation at hindi ito isang simpleng issue na pababayaan lang. Kaya po doon sa verse 6, ito yung kanilang deliberation. The apostles, that's the 12, and the elders were gathered together to consider this matter. Which means meron na rin na-build up na mga leaders sa Jerusalem Church. Kaya hindi lang ito yung 12, at kung nagkalat yung 12, at least meron pa si Simon nandyan. Meron mga elders silang mga kasama na nandun din is leading the church. Ibig sabihin, pakikinggan nila yung issue. Kasi merong galing Judea, pagdating nyo doon sa verse 5 ng chapter 15, merong mga mananampalataya na mga Pariseo ang nakipagdebate din. Ito po yung mga nandun sa loob ng church, okay, ng Jerusalem Church. Assuming yung nandun sa verse 1, hindi
galing sa Jerusalem Church. Meron silang kaparehas na prinsipyo na nandun sa verse 5 na mismo sa loob ng Jerusalem Church. At these are not ordinary members, but this came from the Pharisees. Mga Pariseo mismo, aral sa Old Testament, pinaka-reliyosong mga relihiyon na o grupo sa mga Hudyo. Sila din ay nanindigan. Sabi niya, it is necessary to circumcise them and to order them to keep the law of Moses. Okay, mahirap ba? They have 660 plus laws na kailangan nilang to pa rin. At kailangan applicable ba sa kanila? Not everything. Kaya, huwag tayo magtaka pagdating doon sa verse 7 na magkakaroon sila ng debate. Hindi po ito debate na meron tayong ginagamit, ano? Alam niyo yung ginagamit nating debate, yung merong dalawang grupo tapos magdidebate tapos sinong mananalo, hindi mananalo. Hindi ganun po ito. It's more of a discussion po ito ng mga issues na meron patungkol sa kaligtasan ng mga mananampalataya. Hindi ito debate na merong kalahati, ito yung posisyon, yung kalahati, ganun sa kabilang posisyon. Though technically ganun po ito, pero hindi ito yung debate na merong sino ang mananalo. Issue po ito sa loob ng church to be resolved. Kaya hindi po ito debate na laban lang sinong mas magaling. Laban po ito patungkol sa kanilang doktrina o katuruan sa pananampalataya. Hindi po ito sinong mas magaling magsalita, sinong mas magaling mag-research. Ang pinag-uusapan dito, ano ang tama sa Biblia at sa kanilang karanasan. Intindihan po natin. Hindi kung sino yung mas magaling ako. Kung mas magaling ako magpaliwanag, then I win the battle. Hindi po ito, I win the battle. Ano yung nakalagay sa Biblia? Ano yung mahahanap natin sa mga turo ng ating Panginoong Jesucristo? Kaya yun po yung sinasabi niya, sabi niya, after there have been much debate o malaking discussion sa kanila, hindi po ito yung pasusunurin mo lang sila sa gusto mo. Habang sila, o pagkatapos po ng debate, magsasalita yung, magtataka kayo dito mga kapatid. Peter should be leading the group. Peter should be the final answer. Alam niyo yun, parang, sige, hintayin natin ang sasabihin ni Pedro. Pag sinabi ni Pedro, that is a man of wisdom, siya yung pinakamadaldal na disciple ng ating Panginoong Jesucristo, malamang-lamang tama. Alam niyo ba na parang hindi siya nagli-lead the group? Magugulat tayo, parang hindi siya nagli-lead sa group. Siya yung tagapagsalita ng group, pero parang hindi siya nagli-lead sa group. Let's move on para makita natin. Sabi niya, Peter stood up and said to them, "Brothers, you know that in the early days God made a choice among you that by my mouth the Gentiles should hear the word of the gospel and believe." Agree sila lahat dyan. O basta sabi mo parang hindi siya nagli-lead. Mamaya. Ito po yung kanang testimony sa kanilang discussion. Sabi niya sa kanyang pangangaral, ang mga hintil ay magkakaroon ng paniniwala sa mabuting balita. Yun po yung susi na binigay ng Panginoong Jesucristo kay Pedro doon sa Matthew, nung sinabi niyang, I give you the key. Hindi po yun susi na merong nakalagay doon sa katulad nung claim ng St. Peter Basilica na nakapaikot daw yung ataol tapos yung kay Pedro nandun sa gitna merong susi. Kaya inassume nila na si Pedro po yun. Hindi po yun literal na key. Ulitin ko lang, alam ko sinabi ko na sa inyo. Hindi yun literal key, but ito po si Pedro ang mauuna in reaching these people, the Gentile. At yung pagbaba ng banal na Espiritu will go through Peter. After that, nagkatapos po nun,
nagsimula na pong may pangaral ang salita ng Diyos at bumababa ang banal na Espiritu kahit hindi po si Pedro ang nangangaral. Tuloy po si Pedro. And God who knows the heart bore witness to them by giving them the Holy Spirit just as He did to us. And He made no distinction between us and them, having cleansed their hearts by faith. Yung kwento ay nanggagaling po sa Acts 10 na pinag-aralan natin, na pinag-usapan. Kung titingnan nyo nga yung kwento ng Acts 10, hindi pa tapos nangangaral si Pedro, bumaba ng banal na Espiritu kay Cornelio, sa mga kamag-anak ni Cornelio, at iba pa na nandoon na kanyang mga kaibigan. Hindi naman sila tinuli. Ito po yung sinasabi ni Pedro, hindi naman sila tinuli, pero ang banal na Espiritu bumaba na sa kanila. Ang punto niya, sila ay lininis na ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Bumaba ang banal na Espiritu, lininis sila dahil sa kanilang pananampalataya. At yung mas nauuna doon sa verse 8, verse 9, ang mga to ay ipinaghalintulad sa mga Hudyo na mayroong pananampalataya sa ating Panginoong Kristo. Kaya ang ginagamit niya, sabi niya sa verse 9, and He made no distinction between us and them. Parehas lang tayo. Yung kaligtasan natin, parehas lang. Yung paglilinis ng Diyos sa atin at sa kanila, parehas din. It's by faith. Nung sila'y nanampalataya, sila din ay nilinis ng Diyos. Kita niyo mga kapatid, yung amang punto niya, ito yung ginawa ng Diyos. Kaya ang sabi niya sa kanila, now therefore why are you putting God to the test by placing a yoke to the neck of the disciples that neither your fathers nor we have been able to bear? Ano yung mahirap? Ang hirap kaya ng law. Di kayo nahihirapan sa Ten Commandments? Paano kung sasabihin sa atin, Pastor, we should be following also the Jewish law? Okay. Make sure may pambayad kayo ng hotel pag Sunday. Bakit? Ang paglalakad ng mga Hudyo is a Sabbath day walk that will be about 800 kilometers. Hindi kami aabot. Mula sa bahay namin hanggang dito ay mga 1.4 kilometers. Dapat 800 meters lang. Kailangan Saturday nandito na kaming malapit para makuha namin yung 800. Ang Parian ay 4 kilometers. Ang Kitegan is halos 4 na kilometro, maliban pa yung papasok ka sa loob. Hanggang kanto pa lang yan. Ilan sa atin ang makakasamba ng Sunday? Kalawa, huwag mong papagtrabahuhin yung tao pag Sunday. Hindi kayo pwedeng sumakay ng tricycle beyond 800 meters. Trabaho yon. Katlo, huwag kayong bibili pag Sunday. Kahit may birthday, di pwedeng bumili ng ice cream pag Sunday. Di rin pwedeng bumili ng cake o cake. Intindihan niyo ba, mga kapatid? Hindi rin kayo pwedeng manood sa internet. Bakit? Magtatrabaho po yung nandun. Sa Facebook, huwag niyong papagtrabahuin si Zuckerberg pagka Sunday. Intindihan niyo ba, mga kapatid, yung point? Yung rules kasi nila, kayo nga hindi niyo magawa Tapos meron pang hugasan ng kamay. Alam niyo yun? Hindi ka pwedeng kumain pag di ka nagugas ng kamay doon sa hugasan nila pag Sabat. Yung sa atin, pastor, alcohol lang sa atin, pwede na. Tapos wash mo doon sa sabon sa likod, pwede na, no? Wala nang prayer para luminis yun. Alam niyo ba yung mga, ito po yung simple point lang niya
O tapos bawal kumain ng lechon, ang hirap niyan pagka year-end fellowship. Bawal kumain ng menudo, asado, pork chop. Ang pwede lang, chicken and beef. Kaya pag nagrarayuma ka, hanggang chicken ka lang, bawal ang beef. Nagrarayuma ka lalo. There's so many rules na kanilang sinusunod. Basta okay naman ang hindi kumakain ng baboy. Basta hindi mo nakikita yung lechon. Meron kaming kasamang Amerikano, ang panukso nila sa kanya, huwag mo silang re-review kung hindi ka makakakain ng lechon mamaya. O kung umalis ka na ngayon, hindi mo matitikman yung lechon mamaya. Kaya huwag kang basta aalis. Kasi pag wala pa yung lunch, huwag ka muna. Kasi yung lunch, lechon yata yung handa. O hindi nga siya umalis. Amerikano po yun, Amerikano. Ang point nito mga kapatid, we cannot follow all the rules they have. Pag may nasalubong kang foreigner, tutulungan mo siyang maglakad ng 1 milya. Gusto nyo ba? Lalo na kung may karga, ikaw magbubuhat. Ba't di siya magbuhat mag-isa? Pero sa Jewish law, hindi ganun. Ito yung sinasabi ni Pedro. Hindi nga natin masunod eh. Di ba sila din, kumuha sila yung trigo, tapos kinain nila, parang kayo ng dad, kumukuha ng bigas doon sa tindahan na nagbibigasan, tapos habang namamalengke ka, di ba, ginunguya mo yun, buti hindi kinikilo yun, di magbabayad ka. Pero isipin nyo yung mga laws, tapi hindi nyo kakayanin yung mga laws. Tapos gusto nyo, paggawa nyo sa mga tao yan? Na Hudyo, na Hentil? Paboritong pagkain pa naman nila, baboy, tapos babawal yun sa kanila. Yan po yung bigat nito. Kung di natin kaya yung mga laws, sila, bibigay nyo sa kanila. Tapos verse 11, sabi na, but we believe that we will be saved through the grace of the Lord Jesus Christ, just as they will. Naniniwala tayo ng kaligtasan dahil sa biyaya ng Diyos. Ano po? Ang Diyos, ibinigay ang Panginoong Jesucristo na matay sa krus ng Kalbaryo para sa atin. Ito yung sinasabi niya, wala tayong ginawa to be saved, but ginawa lahat yun ni Jesus Christ on the cross. By the way, yun po yung context nung kantang Sukdulang Biyaya. Kapag pinanood niyo po yung history ng Sukdulang Biyaya, ayon do sa writer, galing yan sa Romans 3. Na hindi to patungkol sa ikaw ay bibigyan pera ng Diyos o kayamanan na biyayaan ng Diyos. Patungkol yun sa kanyang kaligtasan. Sabi na, yun yung saving grace. Sabi na tayo na naligtas by grace. Sila din. Ako naintindihan ko yung difficulty ng mga Pharisees. Gusto natin minsan kahalintulad tayo nung mga tinuturuan natin. Kung paano tayo kumilos, gusto natin minsan ganon din kikilos yung mga tao kahalintulad sa atin. Kaya inaakusahan yung mga mananampalataya. Yung kanta daw ng mga mananampalataya ay westernized. Ano ba yun? Kung paano kinakanta ng mga western, yung mga song, ganun natin kinakanta. Kaya daw, dapat bumalik tayo sa culture natin na tayo ay kakanta sa the way we sing. Pero paano ba tayo kumakanta dati? Pastor, kundiman. Di ba natin kinupa yung kundiman sa western? We have our own lyrics, yes. Pero yung tune and melody, where it came from? Yung kumakanta yung artista habang sila yung nag-a-act, saan natin kinuha yun? Sa western. But it doesn't mean westernize your music. Pangit ba? Okay naman. Alam mo yun? At least sa Pilipinas, kumukopya tayo sa western. Ngayon, kumukopya na tayo sa mga Koreano. Gusto natin naka-Amerikana rin tayo. Sa kanila, malamig. Sa Pilipinas, mainit.
Kaya ang tawag nila sa Amerikana, hindi naman Amerikana, ang tawag nila coat. Pag tinagalog mo po yung kapote yon. Tama? Anong Tagalog ng coat? Kapote. Kaya lang raincoat yon. Kasi malamig, kaya gusto nila. Tayo gusto rin natin ganon. Kahit na walang aircon, gusto mo naka-coat. Tapos nanggigitata na yung katawan mo, etc. etc. That's cuffing. Kailangan ganun ka nakabihis. Mas banal ba ako kung ako'y naka-necktie? O mas banal ba ako kung ako ay nakabarong? Kaya pastor, in liberal setup ng hyper grace, kahit nakamaong ka lang, pwede ka nang mag-preach. Pwede naman po yun. Pero we give respect to the place where we go and to the gathering where we go. Hindi tayo kumakopya, but we give respect. Halimbawa, okay lang ba, pastor, na nag-worship, nakasombrero ako? Natanong niyo ba, bakit nakasombrero yung tao? Bakit nagsusombrero yung tao? Nung bata ako, sabi ng teacher namin, kapag ikaw ay nasa bubong, tinatanggal mo yung sombrero. That's giving respect to the place. Kapag naka-bullcap ka, actually design po yan na sun visor para hindi ka nasisilaw. Alam niyo ba yun? Hindi po yan pamporma. Sun visor po yun. Ngayon pamporma na namin. No, kasi nga para ang mapansin yung sombrero namin. No, para hindi kami sipunin pati. That's giving respect to the place. Pastor, okay lang ba naka-short? Okay lang. Okay lang ba sa inyo naka-short ako tsaka naka-boxer? At suit ko yung Warriors, sabi na sa harap. Number 30. Natutuwa kayo pagka ganon. Pag kayo kinasal, okay lang ba na naka-short kayo, tapos naka-Amerikana kayo, tapos yung pastor din Hawaiian short. Tapos naka-boxer. Tapos yung usher na babae ay pangloob lang, kamison. Tama ba ako? Magkamali ako. Okay lang. Hindi, pastor, pangit siyang tignan. Give also respect to the Lord. When you come to His place and gathering, we give respect kung sino yung mimit natin. Kapag mimit mo presidente ng Pilipinas, you dress up the best you could. Pag sa Diyos, kahit ano pwede. I don't think that's giving respect. It is not about Western, etc. etc. Pastor, ang kailangan ng Diyos puso. Kung tama yung puso mo, you'll dress up properly. Malinaw? Baka magalit kayo sa akin. Pagalitan niyo ako, but I'll stand with that. If you respect your God, you will dress up yourself properly when you meet Him. Kung nakasombrero ako ng dito, Yankees, tuwan-tuwa ba kayo? Bulls yung akin. Suot ko yung Bulls. Sombrero ko ng Bulls. Natutuwa kayo? Bakit kayo? Pampoporma nyo. Bakit ako? Hindi ako pwedeng pumorma. Pastor, pangit siya. Yan, I agree with that. Ito po yung sinasabi nito. Hindi naman siya by works, but niligtas ka by grace. But we also act by grace kung anong ginawa ng Diyos sa atin. At nagpatuloy po yung discussion nila. Hindi po natapos lang si Pedro. And in verse 12, and all the assembly fell silent. Mukhang naggugulo pa sila. Alam niyo yun, nagdidebate sila, tapos biglang magsasalita na si Pedro, nagkaroon ng katahimikan. At tuloy-tuloy ang katahimikan. Verse 12, and all the assembly fell silent, and they listened to Barnabas and Saul and Paul as they related what signs and wonders God had done through them among the Gentiles. Nagsalita din sila. Sila po yung pinakamarami experience nito. Si Pedro meron, but silang dalawa ang pinakamarami experiences sa ginawa ng Diyos sa kanila. Ito ba yung sinasabi ko sa inyo? Peter's not leading the group.
Verse 13. After they finished speaking, James replied. Si James, hindi yan yung kapatid ni John, but siya ang kapatid ng ating Panginoong Jesucristo kay Mary. Okay, ulitin ko. Si James, hindi po yung kapatid ni John dahil namatay na po yun sa chapter 12. Si James na to ay kapatid ng ating Panginoong Jesucristo kay Mary. Isa sa mga kapatid ni Jesus Christ, pangalan niya James. Kaya hindi na pwedeng Virgin Mary si Mary ngayon kasi nagkaanak na siya. Yan ang isa sa mga anak niya, si James o si Santiago. Ito yung tugon ni Santiago. Brothers, listen to me. Simeon, di ba yung paggamit niya, Simeon has related how God first visited the Gentiles to take from them a people for His name. Tapos magko-quote siya ng verse. Ang verse na pangkukuhanan niya mga kapatid ay Amos, chapter 9, verse 11 and verse 12. Okay, yan po dyan niya kinuha yung, pwede niyo pong basahin your own time yung line po niya. Sabi niya, and with this, the words of the prophets agree just as it is written. Pastor, kung yan ay si Amos lang o si Amos lang, bakit prophets ang sinasabi niya? Ganito kasi yan. Pag magko-quote sila, ganito na lang nila sinasabi from the prophets. From Psalm. Pag sinabing Psalm, magmumula yan ng Job hanggang Song of Solomon. Gano'n lang po nila ginagamit. Kasi tayo lang ang merong mga divisions. Sila, hindi sila gano'n karaming mga divisions. Pag sinabi nilang prophets, kasali po yung major and minor prophets. Sa atin, pinaghiwalay pa natin yon. We have the major and the minor prophets. Sa kanila, prophets lang ang tawag nila doon. Okay? Tatlo lang ang kanila is Torah, poetry, at prophets. Kapag hindi kasama sa poetry, kasama po yon sa kanilang prophets. Kaya ang tawag nila sa Hebrew is Tanakh. Tanakh is yung Old Testament po natin, yun po yung tinatawag nilang Tanakh. Kaya ito po yung sinasabi ng line, after this I will return, babalik ang Panginoong ang Diyos, and I will rebuild the tent of David that has fallen. Yung ibubuuin ulit. Why tent of David? Nangako ang Diyos sa 2 Samuel chapter 7 na siya ay magre-raise up ng anak ni David who will be king for eternity. Kaya ang balik ng pagbubuo na pag sinabing bubuuin ulit ang Israel, it will go back to David. Pero hindi naman si David ang ilalagay ng Diyos, but the son of David. Okay? That has fallen, I will rebuild his ruins and I will restore it. That remnant of mankind may seek the Lord. Sino yung kasali sa bubuuin ulit ng Diyos? And all the Gentiles, pastor, lahat, all, tutuloy natin, who are called by my name. Lahat ng hentil na tinawag ng Diyos, natatawag sa pangalan ng Diyos. Says the Lord who makes these things known from of old. Yung mga Gentiles na hanap sa salita ng Diyos will be added to sa pagbubuo ng kaharian ulit ni David. Ayun po yung gustong sabihin po ng kwento. Mayroong mga differences po yan. Pag pumunta daw kayo sa Masoretic text, pag pumunta kayo sa Septuagint, meron silang pinagkakaiba-iba. Basically, ang pinagkaiba niya yung Gentiles, kita niyo Gentiles, ang nakalagay sa Amos 9 ay Edom. And Edom is a Gentile. Kaya symbolically, siya yung representative ng buong Gentiles. Kaya Gentiles na po ang ginamit dito ni James. Okay, tandaan niyo po, si James ay hindi siya nagko-quote ng Old Testament passage na hawak po niya ang Old Testament. Nagko-quote siya ng line ng Old Testament from his mind. Gano'n sila kagaling at kabihasa
No, from his mind, sinasabi niya yung passage, ito yon. Okay, galing ano? Nag-quote siya habang nag-uusap, nagsalita siya. Ayon sa Old Testament, siyempre din specify and that is Amos 9:11. Eksakto halos yung pagkuha ng kanyang line. Okay? Anong point? Gentiles will be included sa tent of David o sa kaharian ni David. Verse 19. Verse 19. Therefore, my judgment is that we should not trouble those of the Gentiles who turn to God. Huwag na natin silang pahirapan. But should write to them to abstain from things polluted by idols, and from sexual immorality, and from what has been strangled, and from blood. For from ancient generations Moses has had in every city those who proclaim him, for he is read every Sabbath in the synagogue. Ito lang po, no? Sinimplify po ni James yung mga requirements. Hindi niya sinabi na basahin mo na nila yung Old Testament and they'll follow all the rules. Para hindi sila mahirapan, let's simplify. Ito lang po yung pinapagawa ni James. 1. Abstain from food polluted by idols. Yung pagkaing inalay sa mga Diyos-Diyosan. Is it a practice? Yes, ito po yung practice nila in the Old Testament, sa panahon na to. Yung mga Gentiles ay meron silang ginagawa is magluluto sila ng pagkain. Okay, hindi po ito piyesta-piyesta ha. Baka magulo kayo. Ang piyesta-piyesta ay ginawa para walang magrebelding mga tao against Rome. Yan lang po yung ibig sabihin ng piyesta. I-research nyo yung piyestas. Bakit nagawa yung piyesta? Ang punto lang, ang motibo nito, para yung mga tao hindi magrebelde sa Rome. Kaya gumawa silang maraming piyesta, maraming katuwaan. Kapag lasing sila, hindi sila magre-rebelde. At kung busog. Yun po yung idea lang ng piyesta. Ang ginagawa kasi noon, itong mga pagano is, dinadala nila yung pagkain mismo sa temple. Yung pagkain na yun ay ipapanalangin ng kanilang mga pare o priest ng mga paganong mga reliyon. Pagkatapos nilang ipinanalangin yun, inialay nila sa kanilang Diyos-Diyosan, ititinda po nila yun sa palengke. No, tapos kung yung luto nilang pagkain ititinda sa palengke, ang sinasabi nila, nakakapagbigay po ng lakas yun dahil yun ay inialay sa kanilang Diyos-Diyosan. Naintindihan niyo po. Hindi po kamukha ng pesta, no? Tama ba? Nakakita na ba kayo? Pasensya na nagamit ko na naman yung piyesta. Nakakita na ba kayo sa mga naghahanda sa piyesta? Dala-dala niya yung kawan niya ng menudo tapos dinala sa simbahan at ipinanalangin at bless. Sino po yung nakakita ng gano'n? Yung pagkain sa piyesta, dinala doon sa simbahan tapos inuuwi, tapos pinapakain sa bahay. Ganun po kasi yung idea nito. Yung pagkain, dadalhin nila sa kanilang kani-kanyang mga simbahan, tapos ipapanalangin nung kanilang high priest o yung pari nung simbahan nila, tapos iuuwi. Yung iba tinitinda. Yung doon po ito pinagbabawal, yung inialay sa mga Diyos-Diyosan at bless. Yun po yung polluted with idols. Pero wag kayo na magnanakaw ng atang, kasalanan po yun. Humingi na lang kayo. May kalamay pa namang kalahati doon sa loob ng bahay. Okay? Naintindihan niyo po, that's polluted to idols. From sexual immorality, iba-iba yung sexual immorality. May asawa na, sexual immorality, mag-aasawa pa ng iba, o yung sex before marriage, fornication po yung tawag. Kaya sexual immorality, anything related sa sexual immorality, hindi dapat ginagawa ng mga mananampalataya. From what then? Bawal po ang double dead.
yung mga hayop na hindi nyo alam paano kinatay. Bawal din. At bawal din yung kumakain ng masarap na dinuguan. Kahit hindi masarap, bawal din. Dinuguan, Betamax. Alam niyo yung Betamax, ano? Mamaya kakain tayo sa kanto. Ito yung inihaw na dugo. Okay? Karaniwang po dugo ng baka po yun. Okay? Nagagawa nilang Betamax. Yung iba naman, yung dugo ng manok hinahalo sa tinola. Alam niyo yun, ano? Hindi nyo alam. O huwag nyo nang alamin. Alam namin. Pandagdag laman is yung dugo, iaalagay mo sa tinola para may manok ka, may dugo, hati-hati kayo lahat. Bawal daw kainin ng dugo. Kaya pag sinabi nila, Pastor, wala sa New Testament, bawal kainin ng dugo. Ayan o, malinaw. Ano pa yung gusto nyo? Gusto nyo dalawa, doon sa letter pangalawa nakalagay. Bawal? Sabi na bawal eh. Pastor, yung pinikpikan. Pinikpikan ba tawag doon? Tama yung pronunciation? Yung binugbog na manok. Sa Benguet. Yung bubugbugin nilang manok hanggang mamatay. Strangled na nga yun eh. Binugbog yung manok tapos yung dugo nandun. Hindi ka dapat sumasali ganon. Especially may ritual po yun. Nakasama. It's not simply yung dugo nandun. It's the ritual itself. Kasama to. Ngayon, kayo na nga hatol, Pastor, itong ganito. Problema nyo na po yun. Kung ito lang po kasi malinaw na nakalagay sa Biblia. Paano, Pastor, yung dinuguan, iiwasan ko yung dugo? Basta kaya mong iwasan, sige, kayanin mo lang. Huwag kayo, ang ibang pinapaitan, nilalagyan po ng dugo. Sabi po nung auntie namin, yung pinapaitan, minsan nilalagyan po ng dugo. Sabi niya, masarap magluto yun. Hindi naman kami tumututol sa kanya. Pag siya nagluto is tuwan-tuwa kami. Pero sabi niya, yung pinapaitan, nilalagyan nila ng dugo. Kaya maingat kayo, sabi niya, kung hindi kayo kumakain ng dugo, maganda kayo na nung magluto ng pinapaitan para sigurado kayo walang dugo. Okay? Kaya pag kumain kayo ng pinapaitan, merong medyo texture ng dugo na niluto, yun po yun. Kaya kayo na po yung maghadol sa sarili ninyo. Pero nakita, iniwas talaga yung kinain niya yung karne nung dinuguan, yung dugo lang inalis. Di ko alam paano niya nagawa, pero kinain niya. So sobrang desire niyang kumain. Di ko alam kung gutom siya o ba't iniwasan niya. Kami may karanasan. Meron kaming conference. Si Pastor Frank Yongke nagtuturo. Ang handa ng tanghalian, dinuguan. As in, dinuguan. Sabi pa nung host, siguro di naman kayo iglesia, Sabi niya. Yun. Kaya inubos namin ng dessert. Kasi hindi kami makakain. Kaya mga ganun mga kapatid. Pastor na sa old? Yes. Actually, yung bawal kainin ng dugo, nakalagay pa yan mga kapatid sa aklat po ng Genesis. Commanded to all the people. Inutos sa lahat ng tao na hindi kinakain ng dugo ng hayop. Hindi ito issue ng malinis o marumi. Issue po ito ng respeto sa buhay. Okay? Kaya ganun po yan. Ngayon, bahala kayo. Pastor, may dugo yung itlog na balot. Bahala kayo mamroblema kung natutuwa rin kayong kumakain ng day-old chick. Yayain niyo ako, pero tag-isa lang. You decide for yourselves kung paano po siya gagawin. Principles lang po yung binibigay po natin dito. Okay? Kaya ito po yung bibinigay po ni Moses. Magtaka kayo, ang nagbigay ng rule, ang nagbigay ng mga principle ay si James, hindi si Pedro. Okay? At ite-testify din naman ni Paul sa mga darating pang mga chapters, ang pinuntahan nila ay si James,
ay meron silang mga issues na tinalakay, nandun si James. Which means si James na kapatid ng ating Panginoong Jesucristo kay Mary ay mukhang elder po siya ng Jerusalem Church. Okay? Hindi ibig sabihin si Pedro dahil si Pedro yung vocal at siya ay apostle. Hindi pwedeng mag-lead po yung iba. Okay? Si James po ay halimbawa na hindi siya apostle pero siya ay kasama sa mga nag-lead ng Jerusalem Church. Remember, Jerusalem Church ang nililid po nito. Okay? Hindi siya founding. Ang founding ay 12 apostles. Kaya kung titingnan natin mga kapatid, ganun po sila nagbibigay ng respeto. Kung yung idea niya ay tama, sa kanilang usapin, they have deliberation, at yung idea niya tama, susundin po nila yan. Yun po yung gagawin nila sa verse 22. Okay, pag-usapan po yun natin next week. Ito po yung principle. Ang kaligtasan is by grace, never been by works. Hindi ka maliligtas sa iyong mabuting gawa. Mga kapatid, ang difficulty sa bahay is ng mga Christian parents o Christian family. Sometimes, yung pressure natin na yung anak natin ay maligtas, pinapressure natin silang gumawa ng mabuti dahil sabihin natin hindi yon gusto ng Diyos. But that is right. But encourage din natin sila na makita nila yung kaligtasan na ito ay biyaya ng Diyos. Na hindi sila kailangan gumawa ng mabuti to be saved. Kaya yung iba, minsan may tinatanong ako, sabi ko, ba't di ka nagkukumit? Di ako nagkukumit kasi ganito pa yung buhay ko. Hindi mo kailangan yun. Ang kailangan mo manampalataya ka sa ating Panginoong Jesucristo. Magsisi ka sa iyong mga kasalanan. Yan po yung gusto ng ating Panginoon. Magpakumbaba sa ating Diyos. Ang sasabihin ba natin, kailangan ko munang gumawa ng mabuti para ako'y tanggapin ng Diyos. Ang tawag po doon is pride o pagmamataas sa Diyos. Parang sinasabi mo, Jesus Christ is not enough. O hindi pa kulang ang ating Panginoong Jesucristo at hindi siya sapat. Tandaan po natin, ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo ay sapat. Ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo ay sapat. Kaya ka itong iligtas at bayaran sa harapan ng Diyos. Ang kailangan mo lang, magsisi sa iyong kasalanan at manampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po. Salamat sa aming kaligtasan. Hindi kami deserving. Siguro kung titingnan po namin ang aming mga buhay, mas marami pang deserving kumpara sa amin. Pero kami po inyong kinahabagan, kami inyong kinaawaan, kami ay inyong binigyan ng buhay dahil sa aming Panginoong Jesucristo. Salamat din. At ipinakita niyo sa amin na pwedeng magkaroon ng healthy discussion kahit sa doktrina. At pinakita ng Jerusalem Church kung paano sila nag-discuss. Sukudulang debate ang tawag, pero nasettle sila dahil sa kanilang pangunawa sa inyong mga salita. Nawa po sa mga darating pang mga panahon sa amin, kung meron kami mga issues, tulungan niyo po kami that will be settled through the Scriptures. Hindi ng aming mga sariling pananaw. At sumunod kami sa inyong mga salita. Tulungan niyo rin ang bawat sa nakakarinig ng inyong mga salita. Nawa ang wala pang mga kaligtasan at ay kahabagan po ninyo. At sila rin na ito magkaroon ng kaligtasan kamukha po namin. At tunay nga na sila ay makasamba sa Espiritu at katotohanan. At dalangin at hiling po namin ang lahat ng ito sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo. Amen.